Hello, what's up guys? Welcome back to Good Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you another reaction video. And this is about Husky versus Lakwon mula sa Flip Top once again. At ginagawa ko na to kasi mga luma na sila. So ginagawa ko na para kahit paano makahabol ako sa inyo. At sa mga nagre-request nito, hindi ko na kayo mabibilang kasi natabunan na rin kayo, hindi ko na mababanggit. So humahabol lang talaga ako. Ganun pa man guys, sa mga bago at maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaabang, nakantabay at walang sawa na sumusuporta at nagtitiwala. Hopefully nandito pa rin kayo at ginagawa ko pa rin yung responsibilidad ko makapaglabas ng mga reaction video. At doon nga pala sa description, doon yung personal na channel ko kung gusto nyo ko marinig kumanta mag-rap. At may bago akong lalabas na kanta, ang title nun 31423. You know, all I want is you. At feature natin dyan, ang ating bisita dyan ay si Flick G. Hopefully magustuhan ninyo. Matagal na yung kanta na yun, almost a year na. Kaya lang nilabas pa rin namin kahit na medyo panis na, diba? Kasi, you know, hindi pa naman naririnig ng iba. So, matagal na yung collab na yun. Almost 1.5 year na. Kasi last year pa eh. So, ganun pa man. Hopefully, magustuhan ninyo. Na doon lang sa description, abangan nyo lang. At lalabas yun this coming 15. 4 na araw na lang mula ngayon. Ganun pa man. Maraming salamat guys. Kung bago lang kayo sa channel natin, yung kalimutan mag-subscribe. I-like, i-share yung video natin. Kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man. Di ko nata yung paborito yung artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. Nagre-react lang talaga ako rito. At kung may masabi mo na kung di maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ganun pa man, gawin natin guys para makarami tayo. At bago tayo mag-start, bigay ko lang pedigree ko, mami Putusin, California, manood yung Generated, same time, amasa, kasama na natin, massive protection, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Let's get to it. Kaagising ka lang. Gawin natin guys para makarami tayo. Husky versus Lakwon. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay Husky, shoutout kay Lakwon. At sa buong Flip Top stop. Bakit tayo guys? Sa mga paghabi ng barang. Hey. Subscribe ba guys? Session na kayo guys ha. Oo, basta masaya eh. Pera lagi pag-ibig eh, gano'n eh. Masaya. I feel comfortable with. Sa totoo lang, nagugusto ako na to si Lakwon sa umpisa. Hindi ko siya natitripan eh. Pero ngayon na i-enjoy ko yung ano niya, yung kampanya niya, yung kulit niya, na i-enjoy ko na siya. So sa tingin ko nagiging paborito ko na siya simula ngayon si Lakwon. Kasi makulit pala talaga, ano pala nasa ano niya na pala tayo pagiging makulit niya, nasa dugo niya na pala talaga. Kasi parang ano ba tawag dito? Para na-culture shock ako kasi sa ano niya, sa impact niya doon sa may screen eh. Pero nung kalaunan, you know, kailangan talaga natin mag-adjust din sa mga tao din talaga na ngayon lang natin nakakasalamuha. At aminado naman ako doon na ngayon natitripan ko yung mga galawan ni Lakwon kasi makulit talaga siya, nakakatawa talaga siya. Nag-enjoy naman ako sa ano niya. With the softness, you know? Dahil ahon to, talagang solid kaya. Para anong umpisa, akala ko sa pilitan, tapos nung naririnig ko na siya, parang gano'n pala talaga na. Parang gano'n talaga yung kulit niya, natural talaga. Lagi nating galingan. Hindi ko nakikita yung sarili ko na ano sa kanya mag-battle mode na naka-all out na parang papatayin ko siya. Mas nakikita ko na kami entertaining yung yung dating ng laban eh. Magaling na Lakwon yung nakita natin. Nakita ko siya sa vlog niya, lumang siya sa anal eh. Hindi ko alam bakit ginagawa niya yung gano'n. Inaawat ko nga siya nun. Sobrang solid na mag-deliver.
Hindi ko alam ba't ginagawa yun. Inawat ko na sila. Parang concern pa puta. Ano yung busy talaga to sa Slack. Natawa talaga ako ito. Si Husky nakakatawa din talaga to eh. Pero tingnan natin kung sino mas makulit. Talaga, yung boses niya, yun, isa sa mga... Naalala ko nung college pa ako, syempre malabad din talaga ako, magulo talaga ako. Siguro bata pa kasi ako, talagang yung mga taong hindi pa natatalo sa away, mayabang talaga, sisiga-siga din ako dati. College pa ako, kahit high school, hindi pa ako natalo sa suntukan. Mayabang talaga ako guys, promise. Tapos, pag merong humahamon sa akin, okay, naiinis ako, sabi ko, makulit ka, makulit din ako, di sabayan na lang tayo. Tapos ngayon, naalala ko yung mga ganun, parang nakaka-cringe lang pala yung mga ganong klase ng ugali na parang nagsisiga-siga ka, nagagangster-gangster ka. Parang napaka-immature lang. Na parang, kasi ganito kayan explain ko lang kung bakit Kasi yung mga tao na hindi sila intellectual at hindi sila nakakapag-isip ng critical, nagre-rely sila sa emotion nila. Very emotional sila mga tao na dinadaan nila sa away, pagbunong braso, sapakan, suntukan, very caveman instinct. At doon ko lang na-realize nung ganong klase ng behavior na ginagawa ko dati, doon ko lang nalaman na talagang bata pa talaga ako. At ngayon nag-mature ako, parang hindi ko na naisip yung mga violence na ganyan. Parang ang kitid ng pag-iisip mo pag ganun ka. Parang kasi hindi ka makapag-isip, hindi mo kayang maging decente o hindi mo kayang maging hindi lang basta decente pero yung meron kang kakayanan na makipag-communicate, wala kang kakayanan ng ganun. Kaya dinadaan mo na lang sa away kasi hindi mo kayang makipagkapwa-tao, makipag-usap ng diretso. 'Di ba? Kasi wala kang ganito Doon ko na-realize na sobrang immature ko nung bata, kahit college pa ako, siguro mga first year college. Siguro nagbago lang ako nung naging aktivista na ako, lumawak na yung panguunawa ko sa mundong to. Tapos doon ko lang na-realize talaga, shit, man. Nakakahiya, may hiya ka talaga. Pag nakikita mo yung mga individual na sobrang tatapang sa social media, mahiyabang, parang babarilin kita, papatayin, gugulpin kita. Doon nyo lang marirealize na parang, shit, napaka-immature mo. Kasi hindi mo kayang connect ng gamit ng utak. Kailangan maging violent ka. Pag gusto mo, lagi may pinapatunayan ka base sa sa physical na attributes, which is stupid. Kailangan mo lang hindi ka lang basta kailangan maging decente. Kailangan magkaroon ka ng class sa sarili mo. Class, importante yung class. Tuloy natin. Yun, nagdadala rin ng mga linya niya, yung mga punches niya. Nahirapan talaga ako maghanda pag dikit ko talaga pag tropa ko. Pero dahil nga naiya akong tumanggi. Tingnan natin kung sino talaga mas nakakatawa, si Husky o Slack. Pilit ko na lang yung mood na maging entertaining yung mga rounds ko. Ay, kaya nga pala, meron pala rito nagtatanong. Nagtatanong pala siya, Sir Plan, sabi niya dito, Sir Plan, paki-explain naman sa next video mo kung may 1 million ka na, matatawag ka na bang milyonaryo? So, masasabi ko na ganito, paano ba natin na-explain? Matatawag mo ang isang tao na milyonaryo pag consistent yung yung salary niya as million. Kasi tuloy-tuloy hindi na uubusan at hindi na babawasan. Every month may million siya, sa milyonaryo siya. So, o kaya meron siyang budget na milyon na umabot ng 10 taon, may million pa rin siya, edi milyonaryo siya. Pero kung may 1 million ka ngayon, hindi ka milyonaryo. Kasi after 3 months, wala na yan. Ang mangyayari lang sa'yo, parang 1 day millionaire ka lang. Yun ang tawag doon, 1 day millionaire o 2 day millionaire. Kailangan consistent yung income mo na may million ka. Kasi ang pinakamahirap maabot, yung 1,000 pesos to 100,000. Pag naaabot mo na yung 100,000 pesos, hindi na mahirap sa'yo kumuha ng 1 milyon. Kasi marirealize mo na ganun lang pala kadali yun Diba? Yun lang talaga yung pinakamahirap, mula 1,000 pesos to 100,000 pesos. Mas nakuha mo na yung 100,000 pesos, makita mo na madali lang pala kumuha ng 1 milyon. At pag na-reach mo ng 1 milyon, doon mo lang marirealize, yun ang pala yung pinakamahirap na spot, yung makakuha ng 1 milyon. Ang pinakamadali after nun, makakuha ng milyon. Doon lang naman yun. Kasi, tulad kami dito, kumikita ako, let's say, every year, sa Philippine Mania, kumikita tayo ng siguro mga 2 to 3 million, diba? Sa Pilipinas yun. Pero pag kinonvert mo rito sa Amerika, wala lang yun. Ordinaryong pera lang sa amin yun. Kasi, karamihan ng mga tao rito kumikita ng kinikita ko lang din. Kaya nga ako, para lumaki din yung salary ko, kahit may business ako, nagpa-part-time pa rin ako para madagdagan siya.
Kasi yun yung pinakamahirap dun. Habang bata ka pa, humasal ka ng humasal. Kasi yung karamihan ng mga individual sa panahon ngayon na nakakasalamuha mo, ang tingin nila sa'yo, kapareha ka lang nila. Na worthless, na tamad, na walang masyadong trabaho, na wala din masyadong pera. So habang ganun yung iniisip nila sa'yo, magtrabaho ka na at magsipag at magtiyaga ka na. Lampasan mo kung anong salary na meron ka ngayon. Yun yung dapat mong gawin. Tuloy natin. Ayon sa akin naman naging ginawa ko lang, kailangan ko lang ibalik yung yung ako, walang dapat baguhin, kailangan gawin ko lang kung ano yung talagang napupusuan ko. Ilang. Sino ba nagtanong na ito? Si USB Seller Music Package yun. Maganda yung katanungan niya na yun. Medyo nasagot niya rin naman sa comment pero importante na maintindihan ninyo na dapat consistent yung million mo para masabi kang millionaire. Hindi yung nakakuha ka lang ng million. Tuloy na. Sana galingan mo dahil kagaling ako din. Papractice pa nga ako ulit pagbalik labas ko dito. Abutin ka talaga, quiz. Di ba? Iba si bro ngayon, di ba? Iba talaga, iba. Maitawid ko lang na maayos, sana pumabor yung yung gusto kong mangyari. At Si Askin nakakatawa nung unang mga laban niya, di ko pa siya na-appreciate dati noon eh. Pero parang ganoon talaga sa umpisa eh. Ganoon talaga guys eh. Hindi ko naman pwedeng i-apply yung psychology sa umpisa pa lang, 'di ba? Pero ngayon na-realize ko na nakakatawa talaga si Husky. At ganoon din na medyo nagugustuhan ko na si Slawang kasi talagang yung niya, yung comedy niya parang kailangan mo siyang mapanood bago mo makita yung kulit niya. Tuloy natin. Magiging solid yan. Yun. Galingan natin. Flip Top Bound 15 Day 3, nandito pa rin. Events Pavilion, 500 Centrum Show, Mandaluyong City. Pang-pitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout nga pala kay Sir Arik. Enigma palagi, every single time. Like muna natin ito guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Sa lahat na naniwala sa ganitong klaseng lineup at Flip Top magigay para sa parting nating laban. Shoutouts Crown, shoutouts Real Jokes Clothing, lahat ng mga represent collab. Hype Beat, kay Boss Benji, kay Salbahe siya, shoutout sa kanya. Siyempre, Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Slot 1. Pagbigyan nyo ako, ilan to? Shoutout kay Chris Muraca, kay Eliza Loking, kay Liam Gabriel, LU Inc., Sain Musika, kay Bowie Gang, Authentic Tags, kay Christina Mariscaway, Black Manila, Crown Manila League Jokes, Killions, Boss JJ Vodka, JMJ Builders. Bayad to eh! Shoutouts Killions. At sa kalawa naman, Antipolo represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Hus. Akala nyo mahina? Sagpa na! Shoutouts palagi ng Umaras Siren Rap Battle League. Siyempre, shoutouts palagi sa Flip Top staff. Nanalo ng coin toss, si Husky, pinili yung mauna si Slock 1. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin unang bada taon 15 day 3. Slock 1. Game? Slack 1 versus Husky? So what the point? What you gonna do now, homie? You're gonna bars me. So funny. Before I entered the league in Flip Top, I saw you wearing panty in the base. Well, at first I think I'm wrong turn. The no internet the ways. But today, I promise you, Husky, I got sure ball every round. Because Slackman is the friend of the name that you can pound. Win again! Win again! Okay. Yeah, natanong na ako. Bait Husky. Sino umisip niyan? Ano yan? Gusto ko lang mag-rap! Ano ba? So, ginagamit ni Slack One yung charisma niya, tapos gumagamit naman ng makabagong identity si Husky. Ang tingin dito ginagawa ni Husky, parang meron siyang tawag dito,
para sa kanya show to, parang show niya to. Ako yung magpe-perform ngayong araw na to. Tapos si Slack 1, ikaklaw niya si Husky. Parang mukhang tanga sa pinagagawa mo ngayon. Pero titignan natin kung sino mas effective. Shoutout nga pala kay Hearty. Paano mo? Husky, ha? Saan yun? Bakit? Paano napunta doon? Kasi ang pag-aalam ko yung Looney, Marlon yun. Yung Delo, Wendell yun. Yung Jerry, ba't Husky? Pinangalanan kang Jerry, ginawa mong Husky, sumali ka pa ng Eagles, hayop ka. Tama nga si Lip, kakagugil nitong animal na to kung saan siya napupunta. Ang malupit, nag-vlog pa ng farm. Di ba? Kung saan ka lagi naglalalagi. Ang tawag niya sa mga viewers niya, Ka-Planet. Sigurado ka bang Ka-Planeta mo kami? Tangina, nung binigay ito sa akin, inisto ko agad si Gago. Nakita ko siya, may post, galit na galit, dinakawan daw ng pabo. Palaisipan tuloy sa akin, di ko malaman kung coincidence ba o gaguhan. Biruin mo kung kailan ka ninakawan si Cripply, nagkaroon ng pabuhan? Oo, Cripply, ikaw! Yung Bicolanon nagtitiling bet. Ngayon tayo magsubukan ng yabang kung sino sa atin maliligpet. Opisyal kitang hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Sabi niya, di lang naiinggit, sabi niya, ano talaga to, si Slack 1, sabi niya, dahil sa hindi ako naiinggit, sa naiinggit talaga siya, sabi niya. Abang kung sino sa atin maliligpet. Yan, sabi niya. Opisyal kitang hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. So, inamin nyo naiinggit, di lang ako naiinggit, basta inamin nyo. Gago talaga to si Slack 1, komedyante. Ay, nakapisit talaga ito natin. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Okay. Ayun yung punchline na internet. Alma, balik tayo sa'yo. Naalala mo to? Tira-tira pa yung pagpa-vlog ko. Iwanan kitang nakaswero. Nang dahil sa ginagawa ko, sasagasaan kita ng Pajero. Uy! Tapos si Husky. Remind ko lang ha, yung nabili mong Pajero, yung sensor ng parking mano-mano. Nalalaman niyang babangga na siya sa pader kapag umiyak na yung dalawang pato. Matawa rin, no? Alam niya din eh. Tangina, pagpapasok kayo sa Pajero niya, putang ina, pahirapan. Naka-welding yung 3 pinto, lahat sa driver dadaan. Ano ba? Ayun na, si boss. Tignan mo si boss. Yan, isa yan sa saksi. Isa yan sa ano. Umangat ka lang sa buhay, pati kapitbahay, niyayabangan mo. Malunggay lang hinihingi ha, babanat ka lang. Asan kayo nung nagsisimula ako? Ano yan to? Alam mo kung sino ang angat na to? Putang ina, pipitas pa lang yung tao, kailangan isi-share pa yung kanta mo, gago. Putang ina mo. Putang ina mo. Si boss, isang malaking saksi. Sa ting sa bahay niya dadating. Tang ina mo, buhay na buhay yung baboy, tatapesan mo ng paa pag trip mo magpatatim. Gago ka. Kawawa baboy sa'yo, boy. Yung ginagawa mo masyado ng ekis. Tang ina mo, pag tinanong kung ba't kulang pa anong baboy, ang sagot niya may diabetes. Itigil na natin ito kasi hindi na ako natutuwa. Naaasar na talaga ako sa mga kagaguhan mong ginagawa. Sana yung anak mo hindi kagayahin pagtanda. Sa round 2, pag-usapan natin yung mga dati mong bakla. Nalagyan niya Husky. Ganon ba? Yay! Ang galing naman. Pwede mo ba akong kalagan? Mahirap magpatawa. Pag di effective, corny ka. Pero pag seryoso, no reaction, natural, seryoso ka. Madaling maging brutal. Tipong violente yung bagsak. Sipain sa bunganga parang nagsusuot ng slack. Mandaluyong mental game! Boss! Busabos!
wala kang hanap buhay. Yun yung pinakamasakit yan. Tulad na sinabi ko, guys. Minsan may mga artist o mga musician na pag nakatikim ng konting fame, parang ang tingin na sarili na hindi na sila pwede magtrabaho ng normal. Si Spade nagtatrabaho talaga. Meron siyang may trabaho talaga siya. Marami akong kilalang mga artist na sa iba't ibang kampo. Talagang nakakausap ko din na may mga trabaho sila aside sa pag-rap nila kasi hindi sila umaasa sa kakonting kasikatan o fame, At saka masabi ko talaga na karamihan sa Flip Top na ina-approach ako talaga na natutuwa sa reaction video ko na ginagawa ko. Nakaka-proud kasi sinasabi nila, nagkukwento sila na meron talaga silang mga hanap buhay at ginagalingan nila at natutuwa sila pag nagre-react ako. At na-appreciate ko naman yun kasi di ko alam paano nila ako nahanap. Pero maraming salamat. Ganun pa man guys, may mga tao kasi na pag nakakaabot sila ng konting kasikatan, parang nahihirapan na sila maghanap ng trabaho. Kung nahihirapan kayo maghanap ng trabaho, magpursige kayo. Kaya sinasabi ko palagi, pag marami mga battle league na gusto kayong kuhain, galingan ninyo palagi kasi yun yung resume ninyo, yung bawat laban ninyo. Alam ko minsan nakakatamad, nakakabagot, nakakainis, parang nakakawalang gana, pero kailangan ninyong galingan kasi yun yung purpose ninyo sa buhay. Ginawa nyo na, umpisahan ninyo, di galingan ninyo. Diba? Tuloy natin. Balita ko, madami ka daw sponsor. Malakas ka daw humatak. Pag binigyan nyo to ng clothing, pati yung hanger nawawasak. Kasi islakwan na daw siya. Sino ka ba sa akala mo? Islakwan ka na lang kasi ako na kalaban mo. Ang ina. Ito na pala yung battle MC ng laglagan ng cemetery. Scary. Yung mga bobo na hurado, nahirapan pa daw ng very. Nanalo si Tanga. Tangina, proud na proud. Buhay na buhay yung hip-hop, puro patay naman yung crowd. Pampagana lang, palakpakan daw muna yung manunood. As if naman magpalakpakan yung mga audience nyo, mga uod. Yung ganong klase ng galawan, kahit si Boss Arik di kayang sumabay. Cemetery yung venue, tapos sasabihin laglagan mag-ingay. Gago ba to? Anong gusto mo sa mga buto, gumanto? What the heck? At kung sakaling meron man, yon si Bone Tapek. 2x2 nila ni Cripply. Mali pala. Baliw eh. 2x2 nila ni K-Ram. Wala akong masabi. Anong ginagawa mo doon? Halos wala ka namang sinabi. Sasabayan na lang yung dulo. Nalalate pambigkasin. Pati tuloy kakampi mo, ayaw kang pagsalitain. Buhat na buhat eh. Wow. Sabi niya kay Cripply, gusto mo tirahin ko yung ex mo? Di ba may ex ka tapos iniwang ka? Ha? Eh paano kung sabihin kong may ex ako tos kami pa? Gulo, di ba? Sinabihan kasi ng pangit. Dinamdam agad ng todo. Tapos naghamon padamihan ng natoro. Ikaw na maurag, magiting na sa kepyas. Pag nagsuot na yung nandurag, mukhang nantiting na kamedyas. Proud ka pa, babaero ka? Madami kang kabit. Kumbaga sa kasabihan, papalit-palit ng damit. Kinarma ka tuloy, alam nyo ba yung app na Kumu? Nakahanap doon, asawa niya, sponsor din ng pubu. Tangina mo. What can you say? I'm a snitch? Show me again, cause I know you're such a gangster. Naglabas pa ng barel. Naglabas pa ng barel. Tinutok kay Tupper at Cripply. May LTAP daw sila, wala namang permit to carry. Kaso yun, hindi mo ba yan alam, brother? Republic Act number 12010. Tangina mo, scammer. Alam mo rin eh, no? Alam nyo ba tunay na istorya kung ba't ito nakulong? Naghahanap sa FB ng mga nanghihingi ng tulong. Superhero yarn? I-register lang daw yung number sa treasury. Paki-forward na lang agad pag may nag-send ng OTP. Gago!
Nasisikmura mo yung ganun. Buti hindi ka na-eempatyo. Pinapakain mo sa pamilya mo galing sa panggagancho. Tapos kung nakaporma, kala mo antikas. Pag nagkasakit, wawa naman, hingi tulong din sa Gcash. Ina. Grabe ka, kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang. Reference Gcash. Kaya pala ang galing mo sa reference, hayop ka. No need to drop name, number nyo lang. Ayos na. Grabe ka. Madami ka ng pinahirapang mga tao. Di ka dapat sa ataol. Mas bagay ka sa sako. Buhusan ng semento hanggang tuluyang maging kwento. At sana danasin mo yung nangyari kay Romano. Shoutout kay Romano. Ganun pa man, pwede kong masabi na kay Slack 1 yung first round, pero sa tingin ko yung bandang gitna papuntang dulo ni Husky, masyadong intense. Premature dahil first round niya ginawa, pero maganda yung personals niyang atake talaga. Nasa tingin ko nagbura ng mga sinabi ni Slack 1. Maganda yung mga sinabi niya, pwede niyang makuha yung first round eh. Pero yung mga part na yun about sa Kumu up, yung mga pang-scam niya, pagdala niya ng barrel, pinakita doon yung mga bad behavior ni Slack 1 na hindi nakikita ng masa kasi diba, komedyante, nakakatawa, joke lang, pero parang pinakita ni Husky yung perspective na madumi yun talaga, na dapat hindi natin ginaglorify. Napakagandang atake mula kay Husky, yung paano niya flinip yung side ng story na yun. So sa tingin ko, nakuha ni Husky yung first round. Even though maganda yung pinakita ni Slack 1, pwede niyang makuha yun talaga eh. Kaya lang maganda lang talaga at na-define ni Husky yung intention niya ng mas malinaw. Tuloy natin sa inyo. Game. Naglagan daw. Kung ano nang sabi niya na ako daw ay sumabay. Hindi ka nalaglagan mag-ingay. Tinesing ko lang doon, isigaw mabuhay ang patay. Wala, hindi kumangin eh. Game. Game. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lang naman ay konting attention mo. Really? You're angry because your Deo in Shaboy is storied? What a discrimination! Ay, stupid! Sabi niyo, sinisira niyo yung kultura. Anong niyo? Natin. Anong niyo? Utang inan to, nung narinig ko yun, ang datingan, parang ang linis-linis mo. Tangina nung binigkas niya yung mga kataga, parang aping-api siya nun. Ganto yung mga ball star ng 90s na galit sa malalandi ngayon. Tingina mo ka, ikaw pa si Muno nun eh. Sa sobrang hayok mo sa atensyon, binigyan mo ng lisensya yung dalawa na sa liga, okay lang gawin yun. Di ba ikaw si Hentay Kamen? Hentay Kamen ka, di ba? Hentay Kamen, nag-apply ng Avengers. Kaso sabi ng HR, hindi maaari yan. Tangina, pagpunta doon, nagpasikat ng kapangyarihan, tumatagos daw sa pader. Kaso kalahati lang. Di tinanggap. Sabi ng HR, magtrabaho ka na lang daw para meron kang kitain. 1.5 per day. Gagawin ka solar panel. Ayaw niya. Nag-costume na lang. Ang ginawa niya, nag-acting ng Julia. Pero ang hawigan, si Tito Boyet. Pero in fairness, ang sexy mo nun, yung puwet mo parang basang kropek. Ang ina mo, akala mo ba ang ganda mo nun? Mukha kang adik na babaylan. Napalabas niya si Julia sa pamamagitan ng Chongkay after 1 year in Thailand. After 1 year in Thailand? Tangina mo! Kung sakaling maghuwad uli, ibig sabihin sa Manalo, desperado na to. Pero kahit ang handang ikaw, di uubras sa preparadong ako. Real talk! Kasi kung lumaban ng finals nyo, yung finals gagawin kong makasaysayan. Kung ikaw lumaban ng semis ko, wala. Kasi round 2 pa lang, ilalaglag ka na ni Rapian. Totoo, laglag ka na talaga, boy. Kasi tinan mo naman paano luminya. Wastong panggatong pampalutong ng hitong pitong patong. Putang ina niyan, puro kakaululan. In-installment yung multi, no? Anong tawag doon? Hologan? Hologan. Sabi niya ba? Simot, namimilipit sa sakit, halos hindi makatuwad. Nakihirapan every night kasi yung tiyan, bumaliktad. Uy, anagram. Night, tiyan, bumaliktad. Putang ina mo.
Mot, pinapakilala ko nga pala sa'yo si Husky, ang unang talo mo. Okay, nang to. Hindi mo pre mga ganyang linyahan, lalo na kung ang laban do or die. Tangina mo, ang tingin ko sa'yo ngayon, malinaw nakita, parang cleavage ng senior high. Kaya kung mag-aangas ka ngayon sa akin, pare tagilid ka. Kung ikukumpara ang pagitan, makinig ka. Sa paningin ko ay kay Keram na nakikitigma na tinapa sa kinakatakutan mong anigma. Shoutout kay Keram kasi lagi siya basag kay Arik. Tuloy natin. Stupid! Ay, stupid. Minsan lang to mangyayari. Kaya kailangan galingan. Sulitin bawat oras, baka bukas patay na yan. Hindi ko sa dinadalangin, lahat tayo dun punta. Ang akin lang na kung sakali man ikaw na mauna. Sariwain natin. Yung linya niya sa Bermuda, doon natin siya nakilala. Sa Bermuda, 6 feet under, doon na lang din natin siya maaalala. Islakwan. Mali, demonyo yan eh. Dito. Ulit. Islakwan. Tama lang. Sayang, bata ka pa. Batugan na, sakitin pa, kaya dapat lang mawala ka na. Tangay na bagay. Isipin mo, burol mo ngayon, tapos ganyan yung tao. Hindi ka ba masaya? Pumunta sila lahat dito para makita kang hindi na humihinga. Tangay na kasi, nung last night ni Romano, may hinagpis sa kanyang muka. Nakapikit, umiiyak, pero ngumunguya. Tangay na. Tawa si boss siya, may sabi nun eh. Tangay na. Akala ko pa naman, tapos ka na sa ganong punto. Sabi ni Stakot, nilaglag mo naman ako, Boss Arik. Nilaglag mo ako, sabi niya. Umiling dito sa Stakot. Nilaglag mo ako, Boss Arik. Akala ko pa naman, tapos ka na sa ganong Sabi ni Stakot, nilaglag mo ako, Boss Arik. punto. Well-rounded yung bilao, binatil niya yung puto. Ano? Ganto daw itsura ng anak. Pag mabangupukin ang nanay mo. Sanayan lang yan, gago ka ba? Basurero tatay mo. Tangina, sinabi mo yan nung quarantine. Tanong ko lang, hindi to lait. May itsura yung asawa mo, ba't yung anak mo ang papangit? Tangina, ang dark ba? Pepe, pangit, ang dark ba? Meron pa. Ahon 12. Batangas yung resort. Si Luxuria nasa pool, si Gago nag-boxer short. Bayaw, dadakotin ko yan, eto na yung tsansa. Oh, ina mo. Wow! Ang nadakot si Moby Dick kasi binuhat pala ni Damsa. Na fake, na choke, pero mas lalo pang nanggigil. Gabi-gabing nag-iisip, talagang walang makakapigil. Yung try niya sa angle, baliktad lang kung iisipin. Yung Bermuda yung nawala nung sinubukan mong sisirin. Tangina. Mabalasik na romantic. Tirador ng FEMC na exotic. Mag-i-spray ng aromatic sabay bembang acrobatic. Yung chick niya mga adik, yayayain niya sa attic, bibili antibiotic, kita mo to, subumatic. Lamang ka daw sa delivery. Ano ka, parcel? Malakas ka lang dahil sa tao. Sino ka, si Sel? Pumepera ka, the move. Ano ka, lalamove? Kung TV yung in-order nung dumating kulob. May bago tong technique para mabawasan yung habag. Reaction video tapos reason kung ba't siya nabadibag. Boss, yung kay Flary, hindi na ba kaya yun? Tanga na, hard loser ang puta, hindi na nakamove on. Talo na oh, rumirebat ka pa. Ni-review pa, tapos ni-review pa. Content creator.
Ako, guys, nagre-react lang ako, hindi ako nagre-review. Reaction lang, at yung reaction ko, base lang talaga sa nakikita ko. May masabi man akong hindi maganda at against para sa inyo. Kayo na bahala, Musca. Ayos! Lumalaban na ng patas. Inuuna pa mang gatas, yung anak wala pang gatas. Pero, monetize na yan. You're happy, right? Alam niyo na yung gagawin, tirahin niyo sa copyright. Yo, parehas tayong galing ng kalsada. Kaya ang tanong, paano ka na? Mahirap kang kalaban, may diskarte akong dala. Sobrang bangis ko, naging amo. Talagang yung buhay ko nagbago. Magrahap na araw-araw kasi may pera na ako sa bangko. Okay yung ginawa ni Slack One, pero sa tingin ko mas maganda pa rin yung ginawa na content ni Husky. Sa content na lang siguro nagkatalo. Sa tingin ko rin nasisira din yung momentum ni Slack One siguro dahil nakakalimutan niya yung susunod na linya. Even though maganda yung parang nababawi niya sa confidence. Pero hindi talaga sapat yung confidence din minsan. Mas maganda yung mga una niyang laban. Siguro ano lang siya rito, medyo naiilang siya or something, or hindi lang niya na masyado nakabisado. Kasi sinabi niya kanina sa interview para magpa-practice pa rin siya. So, baka ganun lang. Other than that, first 2 rounds kay Husky na to. So, landslide na siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi maganda pinakita ni Slack One. Maganda rin. Kaya lang, siguro, hindi lang talaga na-practice ng maayos. Maganda naman yung mga banat niya eh. Kaya lang, kailangan lang konting confidence pag dinideliver mo yung linya na yun para ma-project mo ng maayos sa amin. Tuloy natin. Third round. Bonus na lang yung third round. May pera na siya sa bangko. Palakpakan. Sobrang tikas. Palakpakan nyo rin ako. May pera rin ako kay Gcash. Sabi mo, nauli mo akong umunguya. Yung lamay kalaunan. Kasalanan ko ba yung nagluluksa sila ng hapunan? Boss, tingin ko sabotahe to. Lahat ng angle niya, ikaw lang nakakalam nun. I can't believe this is happening to me. Okay. Lead up, gang! Okay. Tangin mo, Husky, para ang bula! Joke ako ah. Ayan, joke talaga ako. Ano yung tayo nyo? Joke nga ako, ga? Nag-joke nga ako, ga? Oh my God! Nag-joke nga ako! Sige na nga, bula, nawala. Ang kulit niya eh. Bula, nawala. Okay na, okay na. Ay, sayang. Kalimut si Slack One, sayang. Okay, game. Nagchat to kay Pibus. Sabi niya, Boss, palay na pa ko. Lahat ng lupit ko at galing ibubuhos ko na. Nag-reply si Pibus sa kanya. Sabi, ganon? Ayos yan. Ano ka, taga-motos ka ba? Tangina, magpapaline up din pala sa PSP. Niloloko pa pati sarili. Nung hindi natanggap, biglang balik flip top. Tunay lang mananatili. Ang ina mo ka, kupal ka. Hindi ka lang tinanggap, biglang loyal ka. Total, napag-usapan na natin yung pagiging rapper mo, yung pagiging vlogger mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagiging cancer mo. Game? Game. Joke ata na naman ako. Game. Yung kasiraan ni Poison sa Bataan, ba't kailangan ipaabot mo pa sa battle? Yung mga MC kumantot sa Taiwan, pati ba naman yun kailangan pang i-angle? Ipagpalagay na natin na totoo yun. Ay hindi, totoo talaga yun. Oh, sige. Gago talaga dito sa Slack One. Ay, po siya, nilaglag pa niya. Pagbagay na. Puta, pagbagay na. Totoo yun. Patay tayo dyan. Dabayal tayo. Tuloy natin. Di ba, kayo yung nagpakasaya? Tapos ilalaglag mo rin pala? Tangina, kung nandun lang ako nun, Husky, tangina, sayang talaga. Pero what happens in Vegas, stays in Vegas.
Bro code, Husky. Bro code. Tanginan to kasi, oh. Hanggang sa battle dinadala, gusto panindigan pagiging goons. Para lang magkaroon ng sulat, binali niya yung unwritten rules. Oh, unwritten. Pure loyalty over motherfucking teaching right. Mula kay Slack One. May mga talagang unwritten rules din talaga na yung mga bro code na talagang, di ba, magkakasama kayo tapos parang pag magtotropa mga magbebest, may mga sikreto din talaga na talagang hindi mo din talaga dapat sabihin unless yung gravity ng problema na yun o ng issue na yun is sobrang bigat o makaka-apekto sa buong mundo. Then pwede. Pero kung talagang para sa inyo lang at hindi naman talaga, I mean, para sa akin, hindi ako masyadong against sa mga lalaki na talagang magpapakaan sa mga babae din talaga. Kasi at the end of the day, yung mga sinasabi nilang micro-cheating, hindi na ako naniniwala sa mga ganyan eh. At the end of the day, parang sa atin, normal na lang yun bilang isang gano'n. Diba? Sa moralidad ng isang individual, hanggang saan ba yung tinatawag natin na limit para, kasi merong physical, may mental, may emotional, diba? Hanggang saan ba yung kapasidad para sabihin natin na, unless, parang pag hindi na lang nalalaman, parang gano'n, diba? Para sa akin ngayon, parang napakababaw na lang eh. Dahil siguro tumatanda na, diba? Pag tumatanda ka, yung value ng physical attributes nawawala na lang din eh. Parang gusto kong sabihin ganito. Usapang sex yan. Okay, meron kang nagalaw doon sa ibang lugar. Okay lang din. Parang saan ganun. Pag lalaki ka o normal, pag babae hindi maganda, diba? Kaya lang, parang ganito, gagamit lang ako ng tinatawag natin na strawman argument. Kumbaga, kung isipin mo mabuti, yung kung wala may asawa kang babae tapos yung babae na yun pilay o kaya na-stroke o kaya kalahati na lang yung katawan niya gumagana pero mahal mo pa rin, 'di ba? So ibig sabihin walang pagbabago. Yung difference ng attributes ng katawan niya parang hindi na ganoon kalaking impact sa iyo dahil mahal mo siya, 'di ba? Parang magkaiba kasi yung parang may mga tao kasi na parang nagkamali lang, simple lang pero wala namang feelings doon. Parang dinidemonize na nila, napakasama na sa utak nila. Nakalimutan nila yung mga pinagsamahan, yung history, yung memory. And at the same time, tapos pag namatay na o nawala na doon sila nagsisisi na sana binigyan nila ng chance. Sana. Kasi guys, limitado lang talaga yung kakayanan natin mag-accept. At limitado lang talaga yung dapat natin ginagawa sa galit din natin. So, yung kakayanan natin para tumanggap at mag-let go, kailangan alaman natin kung kailan lang dapat natin yung gagawin. Kasi una sa lahat, kasiraan din ng ibang tao. Gusto mo bang ikaw yung makasira pa ng mga ganung mga bagay? Pas sisisihin nila yung iba na dapat niya ginawa. 'Di ba? Hindi niya ginawa, 'di ba? Pero dahil meron nang nangyari, ano pa yung dapat mong gawin? 'Di ba? Kailangan mo bang ipahiya o pwede mo namang kausapin? Kasi nasa sayo na yung nasa sayo na yung choice na yon. Ano bang choice yung dapat mong gawin? 'Di ba? Ganoon lang naman yun. Kasi lahat tayo talaga magkakonekta sa isa't isa at yung pinaka-importante dun talaga yung papaano mo gagalawan yung isang bagay na nakikita mo o nasasaksihan mo, 'di ba? Doon lalabas kung gaano ka kabuting kaibigan. Sa kung papaanong action o hakbang yung dapat mong gawin. So sa tingin ko napakagandang bagay ng pinamahagi ng Slack One na meron talagang unwritten rules na pag binigyan ka ng sekreto kahit gaano pa kasama yung ginawa niya sa'yo, just leave it. Kasi in reality, yung sama na ginawa, hindi naman siguro intention yun o hindi rin naman niya sinasadya. O, di ba, baka dala lang ng pressure o may something na naganap na minsan kailangan din nating matutong umintindi. Diba? And at the same time, kailangan din natin ng communication ng tama. At alam ko, napakahirap nun. At bawat isa sa mga sinasabi ko, pwede maka-apply doon. Diba? So, ibig sabihin, kung kinausap mo, hindi nag-work, ikaw na lang, umintindi, hayaan mo na lang. Diba? Ganon yun eh. Malay mo, kasi yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda, nagigilty din sila. Kaso lang, di lang nila alam pa paano yun i-release. May mga tao kasi na pag nagigilty sila, minamaskarahan nila yun ng galit. O kaya pag nagigilty sila, minamaskarahan nila yun ng pagiging pa-victim nila. 'Di ba? May mga ganung mga individual at hindi natin yan masisisi talaga. May mga ganun at kailangan it takes time para kung ako nun lalayuan ko na lang, 'di
diba? Kasi kung sa tingin mo madumi yun, hindi tama, layuan mo para kahit pa paano, yung moralidad mo hindi madungisan. Ganun pa man, tuloy natin, sorry na pahaba. Because the real ones in this business, homie, doesn't need reminders. English yun, bro. Bars. Tangina, malas ka, napatapat ka sa estilong kayang-kaya kang palagan. Itong cancer, nagkamali ng dinapuan niyang katawan. Tangina, issue ang binabagsak. Puro balitang hip-hop. Content creator ka nga, makabagong icon speed ng flip-top. Yung mga sinunog mong tulay, alam kong naging liwanag sa iyong daan. Pero sana inisip mo na 10 beses, Tasky, bago mo sinindihan. Kasi alam ko, battle rap to. Lahat to tayo may kanya-kanyang branding. Kaso nakakagulat lang na may gaya mong ipagpapalit ang tropa para sa standing. Cancer ka. Makikisama para sa anggulo. Tanginang galawan. Hindi ka nakakatakot na kalaban. Nakakatakot kang maging kaibigan. Kasi galawan ni Husky. Oh. Malaking bagay din yun. Hindi ka nakakatakot kalaban, nakakatakot ka maging kaibigan. Kasi sabi nga nila, keep your enemies close, diba? Kasi makikita mo yung mga galaw nila. At nang sa ganun, nakakapag-prepare ka ng maayos. Ako, pag may kaaway o hindi ako gusto, hindi ko trip, nilalayuan ko na kaagad. Kasi lagi mong protektahan yung peace mo, lagi mo rin protektahan yung sarili mo sa mga pwedeng mangyari. Nakita mo na red flag, iwasan mo na kaagad. Unless meron kang purpose na baguhin yung isang individual, doon gawin mo. Pero pag sa tingin mo na ginawa mo yung effort mo at part mo pero hindi nakinig, you gotta let go. Kasi minsan may mga individual na dadaling ka sa sarili ng laro tapos doon ka nila hatakin, magmumukha kang tanga, magmumukha kang masama. So you better let go. And at the same time, kailangan mong protektahan din yung class mo. Tuloy natin. Halatado masyado. Galawan ni Husky, halatado masyado. Anda manabla si Gunggong o para manalo. Kasi kahit kayo mo labas yung yung anyong preparado. Ulitin nga natin, puta. Kasi kahit ngayon mo labas yung anyong preparado, kahit isang stage pa tumungtong tong cancer, matatalo sa harap ng hurado, pati ng mga tao na itong cancer naman ngayon yung mawawala. Ito'y para kay Romano. Ay. Kaya Romano. Tinatin kaya. So what's the point? What an effort. Hindi ka makakapunta ng Taiwan, wala kang passport. Putay na. Inimbento lang yung angle ng kantuta na yun Siguro ayaw kong payagan ng asawa mo dahil doon. Kaya nagkakaganyan ka. No? Tanginan to. In-expose na to ni Pete. So, inimbento lang para ni Husky yun. So, matalino rin gagawa. Kasi may mga tao talaga mga gano'n. Nakakapagbuo din ng mga kwento. Pero yung sinasabi ko about sa sinabi ni Slako, malaking bagay din yun. Pero hindi ko rin sinasabing kung si Husky gumawa kasi inimbento niya rin yung naman. Tuloy na. Room. Panay Reddit malala. Napayuko na lang at halos gusto na lang niyang tsumapa. May paglas-glass prism ka pa. Bahaghari sa refleksyon. Pag naging likido ka at pasikat pa, talagang mangyayari yun. Nabakla ang puta, halatang mangmang sarap i-elbow. Napugian sa kalaban kaya liwanag naging rainbow. Tangina. Third gender supremacy. Natauhan siyang third gender supremacy. Natauhan si Hambog. Pagkatapos siyang i-dog style ng dumog style kay Paldog. Kaya pansin nyo ba nung day one, hindi siya walang ya. Bistado kasi ang beshi, kaya siya malamya. Bumalik yung anggulo, sumalamin sa katangahan. Ninya Sandehas na broken hearted, masakit nilalarawan. Tangina. Respeto sa 3GS. Patay feel sad sa nangyayari. Dati banding nyo brainstorming pero ngayon usapang tae. Tangina. Labasan na ng baho. Teka puta, ano yan? Ako yung may farm pero kayo nagbababuyan. Nagpataasan na ng ihi. Yung dating patak-patak, wala nang word na squatting. Pag nagkawatak-watak, total stable na rin naman. Pera, kotse at tahanan. Ang masakit lang, maiiwan kang walang napatunayan. Ghetto made me do it. Pamagat ng kanyang music video. Walang tigil na pagkamig na para bang pensyonado. Tapos wala man lang mesa na may masarap na hain. May na-flex ka sanang pera kung nanghiram ka sa akin. Andun si M-Site, Benji Rayala, at isang hindi ko kilala. May-ari ng production,
ng clothing at Raptor na pula. Sponsored again. Pero meron din siyang nagastos. Yung sinakyan mong kulay gray, magkano rin sa BIOS? Tanga na. Pero sa bagay, uso yan. Maraming rich kid sa kanta. Makapal yung packet ng islap, manifest pa lang pala. Tanga na, kunwari, malayo na yung buhay mo sa dati. Ang tindi. Cravings na lang yung sardines kasi wala nang pambili. Gigil sa prime. Kamay na bakal. Malamegatron na fist. Uhaw sa kasikatan. Hirap may gantong disease. Paru-paro sa aking tiyan. Kain yung metaphor panis. Mag-evolve ka muna gago. Parang metamorphosis. Ah! Fuck! Putang ina! Estilo niyan, sigaw sa bars. Para reaction nyo mahakot. Nalaman lang yung train of thoughts na feeling sight na siyang katakot. Panay selfie bars ka lang. Hindi ka malakas. Tumungtong ka lang sa silyang binuhat mo't nagmataas. Buti pa si Poison. Aminado kahit gaya yung estilo. Samantalang ikaw na adapt mo lang. Ikaw na nagpauso. Maghahanap ng words na di natin nagagamit daily. Magko-construct ng bars tapos magpapanggap na brainy. Gago! Paano hindi ko malalaman? Galing na ako dyan. Parang canis majoris, 1,000 larger than the sun. Paluhurin ng mga tala. Yung konsepto mo mababaw. Magkaiba ang bituin sa babagsak na bulalakaw. Maganda yung ginawa na. Sa tingin ko, nakuha pa rin ni Husky dahil nag-choke nga si Slack One. So, all 3 rounds bibigay ko kay Husky. Very, self-explanatory at medyo naasahan ko lang masyad ng pukpukan pero pwede na rin. Tuloy natin. Slack One versus Husky. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Rado. 5-0, magigay para ay Husky. Alam kami ka. Judges. So, yeah, yun lang pala. Maraming salamat kay Husky at saka Slack One. Nag-enjoy ako. Hopefully, makapagsulat si Slack One kasi na-appreciate ko na. Si Husky na naman yun. Ganun pa man, guys. Maraming salamat. Bibigyan ko lang siya siguro ng 9 kasi pakiramdam ko hindi pa ganun kahanda si Slack One. Siguro, na-busy siya. Hindi niya nabigyan ng focus. Hindi natin alam. Baka marami siyang inaasikaso din talaga. At ako, hindi na ako magsasabi ng mga... Kasi makikita ko pag may potential talaga yung artist at... siguro nabibisi lang. Nabibisi, marami mga, mas pinapriority at naiintindihan ko naman yun. Makikita mo naman talaga pag may magandang sulat talaga yung isang individual. Ganun pa man, guys. Maraming salamat kung nagustuhan yung reaction natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. At ganun pa man, bigyan ko siya ng 10. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kang lahat dyan. Makita tayo sa susunod na video. Sa description din personal channel ko. Check niyo yung lalabas namin bagong kanta. Ngayon ng May 15, 31423 kasama nga pala natin dyan si Flick G. All I Want Is You. Peace out.